Hello, my name is Joy at welcome dito sa Atheist Joy PH kung saan pinag-uusapan natin itong tungkol sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Today, let's talk about prayer or pagdadasal. Usong-uso to ngayon at ginagawa ko din ito noon. At tignan natin yung iba't ibang pananaw ng mga believers sa pagdadasal at yung findings ng science about it. At sa huli, magdadasal ako bilang isang atheist. Pwede ba yun? Let's go! Marami sa panahon ngayon ng COVID-19 pandemic ang nagdadasal. Kahit sa national TV, meron throughout the day. Ano nga ba ang praktikal na nagagawa ng pagdadasal sa buhay ng tao, kung meron man? Umpisa natin by looking at some examples sa mga paraan daw ng pagdadasal ayon sa iba't ibang paniniwala ng mga believers. Ito ang tamang pagdadasal. Sa 7 ni Mateo. Huwag niyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit. At nalalaman ng inyong ama, ang lahat ng mga bagay na inyong kinakailangan sa kanya bago niyo pahingin sa kanya. So sabi niya, alam na ni God yung kailangan mo bago mo pahingin. So, pag nagdasal ka at hindi binigay sa'yo, malamang ibig sabihin nun, hindi mo kailangan yun. Diba? Parang pumunta ka sa restaurant tapos alam na ng waiter yung order mo bago ka pa umorder. So, hindi mo na kailangan umorder. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo. Kahit isang beses mo lang bigkasin, nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? Yan, ginagalit nyo si Brother Eli. Sabi nga, huwag pa ulit-ulit ang dasal kasi alam na ni God. Okay, next. Corinto 12:8 ay nagsabing 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Aba, 3 beses po, iisa ang hinihingi ni Apostol Pablo. Ibig bang sabihin, si Jesus, si Apostol Pablo, sapagkat nanalangin ng paulit-ulit sa iisang paraan ng panalangin, ay nagkamali? At higit sa lahat, yun pong ejaculation. Oh my Jesus, forgive us our sins. Ang masama po, manalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan. Yan po ang turo ng Biblia. So yun na nga, no? Bible verse versus Bible verse, interpretation mo versus interpretation ko. Isang libro, iba-iba yung meaning. Kaya naman narambulan talaga. Pero ito naman sa Katoliko, ang dasal daw kahit paulit-ulit basta may kabuluhan. Tsaka, ejaculation. Well, hindi pala sexual ang common meaning ng ejaculation. Parang 1600s pa nila ginagamit yung ejaculatory prayer. Tapos yung sexual meaning ng ejaculation parang early 1900s lang daw nagumpisa. So, kahit pa ulit-ulit ka mag-ejaculate, okay lang. Facing the Qibla with the correct intention, Muslim, and they should offer the prayer standing. The first step would be to raise one's arms up to shoulder height or up to the ear height. There are 3 ways in which a person can hold. Alam ko 5 times a day ang dasal sa Muslim eh. May specific na mga positions at actions at Arabic lang ang language. Medyo technical yung mga steps nila. Kung di ako nagkakamali, ang reason daw bakit ganun ay dahil para daw mapunta ka sa state of prayer or faith or submission to God. Okay? So next na tayo. He wants you to pray the way you are made, the way you were designed. God created the many colors of the rainbow. He created you with your personalities, with your idiosyncrasies, with your preferences, with your passions. And He wants you to pray the way He made you. Are you listening to me? You have a prayer language. Ayos panoorin to si Bo Sanchez all day. Ang galing ng energy niya. Talented speaker siya, kaya naman marami siyang napapa-amen. Anyway, ang sa kanya naman ay kung anong personality mo daw, okay lang daw na ganun ka din magdasal kasi ganun ka ginawa ng Diyos. At least may freedom ka. Pwede ka magdasal sa panaginip kasi halimbawa antukin ka, di ba? Ito naman, last example. Napaka-special tayo dahil may ama tayo na nasa langit. Gusto niyang makipag-usap sa atin at yung paraan para sa atin na makipag-usap sa Kanya ay sa pamamagitan ng panalangin. Napakasimple ito. Sabihin niyo lang, Ama namin nasa langit. Tapos kung anong gusto niyong sabihin, magpasalamat, hilingin, magtanong, kung ano yung gusto niyong sabihin sa Diyos, basta galing sa puso. Try natin. Ama namin, nasa langit. Gusto ko po ng lemon iced tea. Gusto ko po ng sandwich na may palamang mayonnaise. Gusto ko po ng maraming pera. No way, buddy boy! Taus-puso naman yun ah.
Yun pong ejaculation. Madami pang iba't ibang klase ng prayer. I just wanted to show you yung mga ilang examples na nakita ko sa internets. Sa Catholic, meron ding prayer for praise, asking for forgiveness, asking a favor, prayer of thanks. Pero sa kahit anong religion, ang common thread ay nagpe-pray ka to communicate with your God. Parang personal phone call with God. Meron ding intercessory prayer, yung ipagdadasal ka ng ibang tao. Parang pagkain daw kasi yan eh. Kumbaga, alam mo yung importansya ng pagkain pero hindi ka marunong magluto. Kaya kakain ka pa din, pero ipapaluto mo sa iba. Ganyan din daw yung prayer. Kumbaga, mag-donate ka na lang, sila na bahalang mag-pray para sa'yo. Parang express delivery service siguro para mas mabilis makarating kay Lord yung dasal mo. Ito na nga ang problema. Halimbawa, may dasal ka na request kay God, petitionary prayer. May divine plan na si God, diba? Lahat ng nangyari at mangyayari pa lang ay nakaayon sa plano ng Diyos. Paano kung ang request mo ay wala sa plano ni God? Halimbawa, dasal mo mag-champion yung favorite team mo or mawala yung pandemic. Paano kung wala sa plano ni God yun? Mag-a-adjust ba yung gumawa ng universe para sa'yo? Ang sagot ng ibang believers dyan ay ganito. Try natin intindihin ha. Yung divine plan daw ni God ay kasama ka. Kasi nga, special ka. Yeah! So kahit may plan na si God, ay dapat ka pa din mag-pray kasi kasama sa plan ni God na magpe-pray ka para dun. At ibibigay niya sa'yo kung nararapat para sa'yo. Okay, try natin ulit. Pag humiling ka at binigay sa'yo, it was meant to be according to God's plan through your prayer. Pag para sa'yo pala pero hindi ka nagdasal, naku sayang kasi kasalanan mo, hindi ka nagdasal eh. Pag nagdasal ka pero hindi binigay sa'yo, ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. At may mas mabuting plano si God for you. Kaya relax ka lang daw. Tiisin mo na lang yung pandemic pero magdasal ka pa rin kasi baka sakali. So, halimbawa, pag malapit ka na masagasaan ng tren at nagdasal ka at naligtas ka, ibig sabihin, kasama sa plan ni God na magdadasal ka at makakaligtas ka sa sagasa ng tren. Pero pag nagdasal ka at nasagasaan ka pa din ng tren, ibig sabihin, may mas better plan si God para sa'yo. Okay na. Okay na yun, wag na kayong matanong. So, tingnan naman natin yung findings ng science kung effective nga ba ang pagdadasal sa mangyayari sa buhay natin. Marami ng iba't ibang study ang ginawa about this. Isa sa mga pinakaunang study ay yun nung 1872, yung pinsan ni Charles Darwin na si Francis Galton. Kinumpara niya yung haba ng buhay ng members ng British Royal Family sa mga ordinaryong tao kasi every Sunday marami nagdadasal para sa kalusugan ng buhay ng Royal Family kumpara sa ordinaryong tao. Pero lumabas sa study niya na yung average lifespan ng members ng Royal Family ay walang difference sa ordinaryong tao. So, it appears dito na parang walang effect yung prayer ng maraming tao para doon sa Royal Family. Yung pinakamalaking study naman na ginawa about prayer ay galing sa mga schoolmates ko. Yung Harvard Prayer Study. Ang gusto nilang malaman dito ay kung gumagana ba yung intercessory prayer o yung dasal para sa ibang tao. At sinali nila dito yung mga pasyente sa Amerika na naoperahan sa puso. 1,802 patients in total. Hinati nila sa 3 grupo. Yung first group, yung pinagdasal nila at sinabihan nila yung mga pasyente na hindi sure kung ipagdadasal sila o hindi. So 50-50 yung alam nila. Yung second group, ito yung hindi nila pinagdasal at sinabihan din nila yung mga pasyente na hindi sure kung ipagdadasal sila o hindi. So 50-50 din yung alam nila. Yung third group, yung pinagdasal nila at the same time sinabihan nila yung mga pasyente na ipagdadasal sila. So sure yung mga pasyente at alam nila na ipagdadasal sila. At ang mga nagdasal para sa kanila ay mga protestante at Catholic groups lang kasi yun lang yung available dun sa time na meron sila for that study. Para pantay-pantay, ang rule ay hanggang 30 seconds lang ang prayer kada tao, kada araw, for 2 weeks. Ang resulta, Group 1, 52% yung nagkaroon ng complications. Ito yung mga nakakuha ng prayer. Yung Group 2, 51% ang merong complications. Yung Group 3, 59% ang merong complications. Ito rin na yung nakakuha ng dasal. Yung mortality rate or death rate ay pare-pareho lang sa lahat ng grupo. Walang nakaangat. Actually, parang mas napasama pa ng konti yung grupo na pinagdasal nila at alam ng mga pasyente na ipagdadasal sila. Ang purpose ng study nito ay hindi para patunayan kung meron or walang God. Talagang gusto lang nila malaman kung may effect ang intercessory prayer. Para sa akin, wala namang problema kung gusto talaga ng ibang tao na magdasal. Ang mahirap lang ay yung ganito. Ayan, so alam naman natin na may pandemic ngayon at the best thing to do is to stay at home kung kaya naman. Nakakalungkot na sobrang confident tong iba sa God nila at sa prayer nila na dahil dito nalalagay sa panganib yung ibang tao na posibleng madamay sa kapabayaan nila. Tapos pag nagka-COVID-19 sila, hindi naman sila mag-stay lang sa bahay at magpe-pray para gumaling. Gagawin nila, pupunta sila sa ospital at karamihan sa kanila sasagutin ng gobyerno ang gastos. Hindi na nga nakatulong, nakabigat pa. Realidad tong virus na to at may responsibilidad tayo. Huwag natin ipagtiwala sa isang misteryosong nilalang ang realidad at katotohanan. So while may mabuting nagagawa ang prayer psychologically sa ibang tao, meron din siyang danger, lalo na sa mga ganitong panahon. Again, kayo na ang humusga.
Share ko lang yung personal experience ko sa pagdadasal. May time sa buhay ko nung believer pa ako na nagpupunta ako sa Baclaran Church. Wednesday ang Baclaran Day. So nagpupunta ako pag Thursday or Friday pag konti yung tao. At ginagawa ko, umupo ako doon sa malapit sa altar at nagsasalita ako na mag-isa. Sa isip ko, more on kinakausap ko si God as kaibigan. Walang scripted prayer, parang free flow lang. Ginagawa ko yun usually pag may malaking pangyayari or may mangyayari sa buhay ko gaya ng importanteng exam, nung papaalis ako para magtrabaho abroad. Para bang humihingi ako ng confidence kay God sa gagawin ko at ipapaubaya ako na sa kanya kung ano man yung mangyayari. Sinasabi ko na ikaw na po bahala, your will be done. Parang ganon. During that time, I admit na nagkakaroon ako ng confidence gawin yung mga bagay na yun. Para bang kahit anong mangyari ay ayos lang. So beneficial yung prayer sa ganung paraan para sa akin noon para makakuha ng confidence. Nung unti-unti na ako nagiging atheist, na-realize ko na yung God belief at yung pagdadasal ko, while nakakapagbigay sa akin ng confidence, at the same time, ay nagiging excuse ko din sa sarili ko sa mga bagay na hindi ko na-achieve. Pag meron akong test or subject na binagsak, naalala ko tuloy na bumagsak ako sa algebra noon. Pag meron akong relationship na hindi naging maayos, trabaho na hindi ko nakuha, sinasabi ko, hindi ako pumasa kasi hindi kaloob ng Diyos or hindi nag-workout yung relationship ko kasi may ibang plano si God para sa akin. Hindi nangyari yon kasi hindi kaloob ng Diyos. Mahirap umamin ng pagkukulang or pagkakamali. Kaya dahil dyan, napakadali gamitin na excuse yung hindi kaloob ng Diyos or yung may ibang plano si God para sa akin. Ngayong 80s na ako, napansin ko na mas naging responsable ako sa mga actions ko at sa mga ginagawa ko. Hindi ako perfect. Marami pa rin akong dapat matutunan. Pero dahil wala na akong excuse, is mas practical na ako mag-isip. Tinatanong ko na lagi sa sarili ko, halimbawa, bakit ko kaya hindi nakuha yung trabaho na yun? Ano kaya yung pwede kong nagawa? Or ano pa yung skills na pwede kong matutunan or dapat i-improve sa sarili ko para next time, pag nagkaroon ulit ako ng pagkakataon, ay makuha ko na. At dahil doon, mas nagiging confident ako dahil mas naghahanda ako, mas nag-aaral ako maigi. Ganun din sa mga relationships at mga ibang bagay sa buhay ko. Kumbaga, dahil hindi na ako nagdadasal or naniniwala na may God na nagde-decide na mangyayari sa buhay ko, inaako ko na sa sarili ko yung responsibilidad sa mga desisyon ko. Kaya sa tingin ko, mas malaki yung naging improvement ko bilang tao sa ganung aspeto dahil sa pagiging atheist. Eto, share ko na din sa inyo. May nagtanong din sa akin ng pabiro dati, paano daw ba magdasal ang isang atheist? Well, wala akong nasagot noon, pero iniisip ko, pwede pa ding magdasal, siguro as thank you. Pero para sa akin, kung gusto mong magpasalamat, pinakamaganda, pasalamatan mo ng personal yung tao. Pero kung gusto mo talaga yung dasal style, siguro ganito sa akin. Halimbawa, before meals. Pipikit pa ako. Huwag na. Okay. Thank you sa pagkain namin ngayon. Salamat sa asawa kong nagluto. Salamat sa kumpanyang tumanggap sa akin at nagpapasweldo sa akin. Sa tindahan na nagbenta ng sangkap na ginamit sa pagluluto. Sa mangingisda. Sa may-ari at empleyado ng meat processing plant. Sa magsasaka na nagtanim at nag-ani. Sa driver at may-ari ng delivery truck. Sa mga supplier, sa may-ari at mga empleyado ng supermarket. Sa mga taong nakipaglaban para sa malayang sistema na meron tayo ngayon. At dahil dyan, nakakapagtrabaho ako at nakakabili ng gusto naming pagkain. Okay, salamat sa panonood. Shoutout kay Jmar, yung new subscriber natin. Sa mga nagko-comment at nagla-like, hindi man kayo agree sa akin, salamat pa rin. See you on the next video.